naman natin na itong stop plug, ang kakabit natin, temporary. Yan. Para wag mag-backflow, para naman yung mga kababayan ni Mayor dito sa Paco area, wag bahain, lalong-lalo na sa Pasko. Like ngayon, hanggang December 11 ang high tide. So maraming areas. Ilang barangays mo, Mayor, ang affected sa buong Paco dito naman? Nagre-reklamo na yung mga constituents lahat sa tabi ng ilog. Kasi hindi naman binabaha yun. Kung nasira yung floodgate, ano na, 3 weeks na akong nagsasakripisyo yung mga taga-Paco. Lang sakali mapabilis din. Our strategy, sir, is maglalagay po tayo ng stop lug. Ang stop lug po, ito yung mga steel frame na stop lug na galing din po ito. Para hindi mag-backflow. Para hindi po mag-backflow. Ang naging dahilan po ng pagbaha kasi is kung mataas ang Pasig River, ito po papasok sa Paco River. Na nagiging salhin ng pagbaha. With this stop lug na ilalagay po, ito po ang kumbaga magpipigil yung sa difference ng kanilang taas ng Pasig at ng Paco. Gaano katagal nyo ito? Okay, sir. Ito po ay how long do we install this? From 1 week to 2 weeks. We have a plan, sir, as recommended by the consultant. Yeah, we prepare this repair schedule. First 2 weeks is the emergency repair to prevent the backflow from the Pasig. No, the stop, the back, yung backflow. Yeah. Ilang araw yun? Okay. How long do you intend to, or your plan to install this stop plug so that the flood water will not go into temporarily? Temporary. Yeah. Yes, sir. Mayor, the temporary stop plug po can be placed in 1 week. Yeah. Meaning meron na po tayo rito 2. We intend to place 4. Kasi po ang taas ng But tubig. you already manufactured the metal? Yes, sir. Yes, sir. Nung panahon po na akala natin ay walang nangyayari, we are fabricating this in the contractor's yard. Kasi 3 weeks ago, That's right, sir. That's right. I went there, Yes, sir. and I assure yung mga taga-Paco Yes, sir. na nakausap ko si Chairman Artes at saka si Secretary Vince na ayusin. Yes, sir. Alam mo, hindi mo masisisi yung mga taga ron. Nagkakasakit na yung mga magkakapit-bahay. Wala namang ulan, may baha. But anyway, can you really assure the people of Manila, especially the Paco area, in 2 weeks, temporarily, Stop plug. walang baha? Wala pong backflow. Walang Backflow, backflow? yes, sir. Hindi, ang dahilan ng baha, backflow. Backflow, that's right, sir. Tapos, yung damage sa floodgate naman. Okay. Ang mechanism po ng pagpapagawa o pagre-repair natin is once we put the stop plug, wala na pong papasok na tubig. Kung tumaas man ang tubig ng Paco, nandiyan po ang MMDA. At a certain elevation, they will pump it out. I think 11.8 or something. Kasi yung 11.8 may mga barangay na pong binaba. 671, 672, 674. Yes. MMDA po magte-take care doon. Now, how do we take the repair? Gagawa po tayo rito sa ating pong floodgate ng tinatawag na working platform. Gaya po ng isang sirang vessel o isang barko, we need to place this on top of that. That is the methodology. Why? Kasi po nawala na po sa Teka muna, anggulo. lilinawin ko lang ha. Tinanggal nyo na ba yung attitude nyo na phase 1, phase 2? Wala na po sir nun. Wala sir nun. Wala po para dito. Nakabahan na naman This ako is dyan just sa- a repair sir. This is just a repair sir. So Hindi, wala. kahit repair, may phase 1, phase 2. And we show them the what they call this, the working platform where we need to lift this 50-ton gate, the whole of it, and place it on top. You promise 2 weeks, no more backflow. Yeah, we already got the permission from Manila City, so Yeah. hopefully they can install within 2 weeks. No, you say promise. Yeah. Because I'd rather take your promise than the old one. I will try to support contractor. So once na ito po ay ma-lift sir sa ating working platform, then ito po ay i-strengthen, patitibayin. From the previous na bolts lang, patitibayin natin, lalagyan natin ang mga plancha and bracing. And then once it is kumbaga completely leveled and squared, then ibabagsak na po natin ulit dito to restore yung ating pong plug. Pero ano yan, tatanggalin ulit yung stop plug. Kasi doon din siya mismo Yes. di ba? Yes sir, that's right. Doon pa rin siya. Once ang stop plug location po is different, Different. from the group. So hindi Hindi kailangan po. alisin Will na not habang affect. kinakabit to. That's right. You can work separately. Yes. Yes sir, correct.
So that is our Promise 2 weeks, ha? Because I'm gonna tell 2 weeks stop lag, sir, ha? Mayor? Hindi. I'm telling you, what is important is the immediate act. That's right. The band-aid solution to lessen the possibility of regular daily flooding in the community is the stop lag. Yes, sir. That we can assure the people of Paco in 1 week. Yes, sir. Makukusyon. Yes, that's right, sir. Tama po. Pero ngayon, kung gagawin floodgate, ilan? For the 1, full 2, repair, 3, 4, 5, 6, Then- 7, 8, 2 months. Yeah. yes. By Up to March. Yes, second week of March. Sige, importante lang naman kasi, alam niyo, I would like to share it to you. Ang importante nalalaman ng tao, That's right. period eh. Para naman may certainty. Kasi pagka ganun, araw-araw, hindi nila alam kung may mangyayari ba o wala. That's right. Promise ha. March, finish. Yes, possible. 2 weeks before New Year. No more flooding. Hopefully, no more flooding. Yeah, yeah. Because of the stop lag. Can you show me? Yes, sir. Yes, sir. Mayor, habang nandito po pala tayo, one issue is this material recovery facility. Kasi ang ating full frame kailangan makalapit doon. Umayag naman ba sila? Umayag. Long as we will restore. Diyan tumagal po. Hindi, yung pinag-blame them. That's right, sir. That's right. We have to be cautious. Pero ito kasi nung araw, yung nandito yung deliver, mas yung tumagalaga ng ilog namin dito. Itong COVID na talagang UN. But anyway, umayag naman na sila. Mike, sir. We Salamat have a naman. written request and they approve po. Salamat naman. Ingatan nyo lang yung mga That's right, sir. Hindi, babalik naman nyo yan, di ba? Yes, sir. We will restore what we recover. We will do it. halika, pasilip mo nga. We can look at this site po. Ayun yung ano, mismo Nasira na. Yeah. Kitan siya. ano yan? Talagang nasira lang na That is something that we had to look at na nakatulong. hindi naman malakas yung current or ano tawag yan? Ano? Kaya nga yung kinitin nila yun, baka may kumangga. Kumangga? Kasi para itumbang mo yan. Pressure na ng tubig. Malaking din. Then, iaangat dyan. Yung mga bakal na ito that is actually the IG na install na that will serve as the working platform. Diyan po ipapatong. Basta wala kawayan ha. Wala po. Wala po, sir. Wala po, sir. Nakakabahan ako. Hindi siya tatas yung hindi gawain. RD ha? Yes sir, opo. Oo, kawawa naman yung mga taga-Paco. Mahirap yung mamuhay na araw-araw, may kalas. Galingan ninyo ha? Yes sir. Pasensya na kayo, double time. Yes sir. Double time. May 20 ka ba? Bawat picture, bawat isang araw ha? Dagdag trabaho. Halika na kayo. Good luck sa inyo. Salamat, Mayor. Hindi kami nakalikit. Hindi ko nakatalikod po eh. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire at sa iyong taga-panood. Kasama ko po si Yorme. Kami po ay magandang umaga daw. Ay, magandang umaga, Yusek Claire at sa ating mga manonood. No? Magkasama kami ni Chairman dito sa Manila dahil yung isa naging problema noong bagyo. Kaya
plano na for the past 3 weeks, and Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi USEC yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgate. Don, thank you. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang umaga ulit. So, ito po yung stop log na kakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicle sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lane. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po in-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung po ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ng ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yun sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ng mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parting Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo, at nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi po ulit. At mamaya po may occurrence inspection po tayo today, mamaya para po tingnan yung aming problema. Dapat po Maniniyot. Chairman. Kailan natin. No problem. Okay. Well, magandang umaga sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Paco. 3 weeks ago, as you all know, I visited the Quirino Highway, particularly sa may San Andres bago dumating ng Osmeña yung ating river para luwagan yung laliman yung ating river dahil nagkakaproblema dito sa Paco. Dahil kahit walang ulan, umaakyat yung tubig sa lupa. And at that time, I was made, a promise was made to the people of Manila by DPWH that they're going to fix it in 3 weeks. And 3 weeks have passed, tuloy pa rin yung nahihirapan ng mga taga-Paco na umaakyat ang tubig.
dahil wala pa rin nangyayari. Be that as it may, ito tayo ngayon, yung commitment nila sa atin ng MMDA DPWH na ayusin na itong floodgate na nasira noong kasagsagan na bagyo. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow, may gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Then yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area, sa community doon. And for the long term, sana maayos lalong madaling panahon na yun na sa atin na last week. Kung flood din po na ito, sana na siya katagal gumagana o nasira? Hindi, nasira lang yung Kaya nag-isip naman yung bagyo ko, yun lang kasi parang bumigay. Pag nakita mo yung tsura, bumigay. May parang may bumanggang matigas. So bago yung bagyo sir, gumagana? O gumagana. O walang problema ang pako. Ngayon lang na problema talaga. But it's been so many weeks now. Kawawa naman yung mga kapitbahay namin doon. But then again, I'm very hopeful na napapakinggan naman ng request sa mga taga-Maynila sa national government. Ano po yung kakabit na temporary? Stop block that will limit the backflow during high tide ng ating river, itong Pasig River. So that will cushion the load of water coming inland. Marami po ba mga pamilya apektado? Dami, halos yung mga taga-Paco. Kasi mahaba din, dire-diretso ng Marion. Kawawa na. Nagkakalamok-lamok na doon sa area kasi yung mga tubig na naiiwan sa kalsada na isla. But I'm still hopeful na sana ma-resolve. Sumalubong naman ng 2026 na maginhawa sa mga kapitbahay. Happy birthday! Merry Christmas. Thank you, ha. Po, sir. Pinaya. Pag-iano nyo lang inform yung mga para... Kasi ang taga DPWH? Albi Joel. Si Ardy. Albi. Upmo. Buti yung mga type foreign na Oo, hindi. Yung nag-design naman ito sila rin. Gawa. Oh, dito, sir. Para... Ardy, Director. Sir. So magandang umaga po sa inyo. Nandito po tayo sa Paco pumping station. Actually yung pumping station nasa kabila. Nandito po tayo sa property ng Unilever na nagpa-unlock po sa tulong po ng ating mayor na magamit na staging area itong kanilang property para maikabit po yung stop log. Ano po ba yung stop log? Sa ngayon po kahit walang ulan, alam ko ni Mayor at binring up sa aking atensyon na kada po high tide, tulad po ngayon hanggang sa December 11, high tide po. Pag high tide po, pumapasok yung tubig papunta sa Paco, nag-spill yan sa karsada at sa mga kabahayan. Ipapaliwanag na lang siguro yung Mayor yung detalye ng nakaka-affect po sa mga kabahayan. So kami po, kasama po ang DPWH, kasama po natin yung UPMO Director at yung pong Regional Director ng DPWH. Nag-usap po kami nila Secretary Dizon na ilagay muna po yung stop plug. Yung stop plug po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop plug? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po mag-high tide sa Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nagkokos ng pagbaha. So, itatanong nyo naman kung paano naman kung ang tubig ay galing inland. Yan naman po, ang handle yan ay yung ating pumping station. So,
nag-commit naman kay Yorme ang DPWH, mamaya siguro sila na magsasabi ng timeline. Hindi lamang ng paglalagay ng stop plug, kundi pati na rin yung timeline ng pag-repair. Dahil yung stop plug ay temporary solution lamang. Ang permanent solution dito ay yung pong pag-repair ng floodgate. Yorme? Sabi ko na, Chairman, we're very grateful to you, to the national government, the DPWH, na yun na, at least may day one na. No? Mahirap kasi talaga, Chairman, sa pakiramdam ng mamamayan ay yung walang prescribed period. Yung bang kahit pa paano ngayong araw na ito may maasahan na, may singilin na yung taong bayan na in the next 2 weeks baka bumaba na yung tubig, and by March wala na tayong problema. So we're very grateful. Thank you to you, Chairman, to the MMD family and DPWH. Thank you sa inyo. Antabayan na lang namin. Session na kayo, lagi ako umiikot. Baka makita ko lang ginagawa. I-report ko sa iyo, RD. Kailangan araw-araw. Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Tayo naman ang malagay sa katayuan ng mga taga-Paco, kalusugan nila ng mga abot-anak nila. We really have to hurry. Thank you very much sa inyo. So, nasabi mo na ba yung timeline? Director, na-upload mo natin? Opo. Meron pong dalawang bagay na gagawin para po sa ating pong pagkukumpini nitong ating pong Paco floodgate. Unang-una ay tinatawag na emergency works. Ang emergency works po ito ay kinakailangan upang mapanatili ang tubig, yung level ng tubig ng Paco na hindi po naapektuhan ng Pasig River. Ito po ang paglalagay ng stop plug. Yan po ang emergency work. Meron po tayong 4 na stop plug na ilalagay dyan, and it will start now. Ito lang po ang ating nagiging constraint ngayon. Gawa ng yung crane po natin doon kailangan ay magposisyon pinakamalapit doon po sa ating paglalagyan upang hindi po ito bumaliktad o tumaob. Ang paglalagay po ng emergency work na stop plug ay 2 linggo. Ito po ay magagawa natin na mas maaga kung maalis po natin ito na maalis natin. Meron naman po tayong permiso na mula sa Unilever na ating po itong aalisin at ibabalik na lang natin kung kinakailangan. Pangalawa ay yung pagkukumpuno mismo ng floodgate. Ito po ay isang napakalaking floodgate. In fact, ang Paco floodgate ang pinakamalaking floodgate sa lahat ng mga pumping stations. So ito po ay 50 tons. Kung inyo pong susumahin, ito po ay 50,000 kilograms. Ito po ay hindi basta-basta na trabaho. Ang gagawin po, ayon sa ating consultant na Koreano, tayo po ay gagawa ng tinatawag natin na work shoring. Ito po yung iaangat natin ang floodgate, ipapatong doon, at ito po i-level natin para maibalik natin. Ang tanong, gaano katagal po ito gagawin? Sa ngayon po, nailagay na natin ang yung pinakapundasyon ng shoring. Habang yung 2 linggo po ay dumaan, walang ginagawa ang DPWH. Kami po ay gumagawa na ng stop plug at nailabaon na po ang shoring. Ito po ay pagtitibayin natin ang pag-angat, paglagay sa shoring at pagkumpuni ng buo, including paglagay ng mga bracing, ay tatagal po ng 3 buwan. So kung ngayon po ay Desyembre hanggang gitna ng Marso, ito po ay matatapos. Yorme and Chairman. Salamat. At makakaasa yung mga kababayan natin na hopefully bago magpasko ay walang tubig sa kanila, di ba Yorme? Kawawa naman yung ating mga kababayan na magpapasko na may tubig sa kanilang mga tahanan. Salamat sa inyo. Chairman, di ba hindi flood control? Ito magabi yung question. Nag-press briefing na ako sa Malacanang kanina, so ano na lang siguro.